magpatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ibinagbubuhay ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kamulian, Panginoong Diyos, Pari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang ang Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mo, Ama naming banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin ay kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami ay makapasok sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nung mga araw na iyon, si Elias ay mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno ng retama at nanalangin ng ganito, Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Nais ko na pong mamatay. Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel. Kinalabit siya at ang sabi, Gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisidlan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga ulit. Ngunit bumalik ang anghel ng Panginoon. Kinalabit siya uli at sinabi, Bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ang lakarin mo. Kumain nga uli siya at uminom at siya'y lumakas. Sa tulong ng pagkain iyon, naglakbay siya ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagdadakila nila ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi, dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat ng takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkup. Ang galing ng poon, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya't naligtas, ay may tuturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig
tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kaniyang ama't ina. Paano niya ngayong masasabi, 'Bumaba ako mula sa langit'?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos, ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayunmay namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto,
malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy po ang ating pagninilay kay Jesus Nazareno bilang tunay na tinapay ng buhay. Kung mapapansin po ninyo, ito rin ang parehong tema noong isang linggo at noong nakaraang linggo sa Ebanghelyo natin. Kung maaalala ninyo, gumawa ng himala at kababalaghan si Jesus Nazareno pagkatapos niyang pakainin ang mahigit 5,000 katao sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. At ano ang nangyari pagkatapos? Dahil ang taong bayan ay nabusog, nais nilang hirangin si Jesus Nazareno bilang kanilang hari. Tunay ngang bilang mga tao, lahat tayo kailangan natin ng pagkain para mabuhay. Kailangan ng katawan natin ng tinapay upang wag tayong magutom. Dahil kung hindi tayo makakakain at hindi tayo makakainom, maaari nating ikamatay ang pagkagutom at pagkauhaw. Kaya naman, masasabi nating lubhang mahalaga ang tinapay o pagkain dahil ito ay isa sa pangunahing pangangailangan ng tao para patuloy na mabuhay. Bagamat kailangan natin ng pagkain, ipinaliwanag sa atin ni Jesus Nazareno na may mas mahalaga pa kaysa sa pagkain na ating kailangan sa araw-araw. At yan ang tinawag niyang tunay na tinapay ng buhay. At sino o ano po ang tinutukoy dito ni Jesus Nazareno? Walang iba kung hindi ang kaniyang katauhan at katotohanan. Ipinakilala ni Jesus Nazareno ang kaniyang sarili bilang tunay na tinapay na nagbibigay buhay. Uulitin ko po, si Jesus Nazareno ang tunay na tinapay na nagbibigay buhay. At ang buhay na tinutukoy niya dito ay ang buhay na walang hanggan na kailanman hindi na matatapos o maaaring mamatay pa. Sa makatuwid, may higit pang mas mahalaga kaysa sa pagkain na ating kailangan sa araw-araw. May mas mahalaga pa kaysa sa tinapay na kailangan ng ating katawan. At yan walang iba kung hindi ang Diyos. Uulitin ko po, ang Diyos mas mahalaga kaysa sa tinapay na ating kailangan sa araw-araw. Ang tinapay, ang pagkain, lahat ng yan mahalaga, pero nasisira, napapanis, at nabubulok. Hindi pangmatagalan, panandalian lamang. Subalit, ang Diyos na nagkatawang tao, si Jesus Nazareno, na sinamahan tayo sa ating dusa at pangamba, nagsilbi siyang tinapay at pagkain na kailanman hindi mauubos. Siya ang tinapay na hindi napapanis. Siya ang tinapay na nagdudulot ng buhay na walang hanggan. Siya ang tinapay na bumaba at isinugo ng Diyos Ama mula sa langit
upang kailanman hindi na tayo magutom at hindi na tayo mauhaw magpakailanman. Kaya bilang mahalagang punto, 3 bagay ang dapat nating isaalang-alang. Una, makinig tayo. Makinig tayo kay Jesus, ang ating mabuting pastol, na nag-alay ng sarili niya mismong buhay upang maging pagkaing espiritual na ating kakailanganin sa ating paglalakbay, upang ang pagkaing ito ang magdala sa atin sa kaharian ng Diyos. Ikalawa, manalig tayo, maniwala tayong lubos na hindi ordinaryong tinapay ang ating tinatanggap sa banal na Eucharistia, kung hindi ang tunay na katawan mismo ni Jesus Nazareno. Ang Diyos mismo, si Jesus, ang tinatanggap natin sa banal na komunyon. Siya ang nagpapagaling, siya ang nagpapalakas, at siya ang nagliligtas sa ating lahat. At ikatlo, magsumigasig tayo, magporsige tayo na pagkatapos nating matanggap ang tunay na katawan ni Jesus, maging inspirasyon din tayo para sa iba. Sa tuwing tinatanggap natin ang tunay na pagkaing nagbibigay buhay, ito ay may kaakaibat na responsibilidad. Dapat matuto tayong gumawa ng mabuti at iwasan natin ang anumang kasalanan sa tuwing tinatanggap natin si Jesus Nazareno. Kaya nga, di ba may requirement bago natin tanggapin si Jesus Nazareno? Dapat tayo ay nasa estado ng grasya. Dapat tayo ay nagkukumpisal muna kung tayo ay nakagawa ng mabigat na kasalanan, sapagkat ang tinatanggap natin, ang pinapapasok natin sa ating puso't kalooban ay walang iba kung hindi ang Diyos mismo. Kaya nga nais kong ulitin yung binanggit sa ikalawang pagbasa na hitik sa aral at karunungan. Sinabi dito, huwag niyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo. Di po ba't ang katawan natin, ang tahanan at templo ng Espiritu Santo? Sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang panahon. Kaya anong sabi? Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, ang lahat ng galit, ang lahat ng puot. Huwag na kayong mangbubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng inyong kapwa. Sa halip, anong sabi sa atin? Maging mabait tayo at maging maunawain sa isa't isa. Magpatawaran tayo tulad ng pagpapatawad na tinanggap natin mula sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Nazareno. Yamang kayo'y mga anak ng Diyos. Yamang tayong lahat, minamahal ng Diyos. Tularan natin siya. Mamuhay tayong puspos ng pag-ibig tulad ni Jesus Nazareno. Dahil sa pag-ibig sa atin, hinandog niya ang kaniyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Kaya nga anong sabi ni Santa Teresa ng Avila? Ang Diyos sapat na. Solo Dios basta. Only God suffices.
na ang ibig sabihin, kapag nasa atin na ang Diyos, kung kapiling natin ang Diyos, wala na tayong kakailanganin pa sa mundong ito. Hindi na mahalaga kung anuman ang mga bagay narariyan sa ating harap, kagaya ng kayamanan o material na bagay. Bakit? Sapagkat wala nang mas makahihigit pa sa Diyos. Ang Diyos sapat na. Kapag tinanggap natin si Jesus Nazareno sa bawat pagdiriwang ng Eucharistia, siya mismo sapat na upang tayo ay mabuhay at magtamo ng buhay na walang hanggan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, tumulog po tayo sa Diyos Ama upang pagkalooban niya tayo ng biyaya na makapagbigay buhay sa ating kapwa tulad ng kaniyang anak na si Jesus. Taglay ang matibay na pananampalataya sa bawat kahilingan ang atin pong itutugon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para kay Papa Francisco, Jose ng aming obispo, mga pari at diakono, magsilbing bukal at rurok nawa ng kanilang buhay ang Eucharistia upang makasumpong sila ng lakas at inspirasyon sa paglilingap nila sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, matupad nawa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin para sa kapakanan ng mga mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa ating mga Kristiyano, maging malinaw at epektibong tanda nawa tayo ng paghahari ng Diyos para sa mga hindi sumasampalataya at nagdududa sa pamamagitan ng ating banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga may matinding pinagdaraanan sa buhay, makadama nawa sila ng paghilom at pag-asa kay Jesus, ang tinapay ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga yumao, makatagpo nawa sila ng kagalakan at kapayapaang walang hanggan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Isama din po natin sa ating mga panalangin sa mga sandaling ito
ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Gayon din ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kamag-anak at kapamilya nating may malubhang sakit at karamdaman. Gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain sa kasalukuyan. Naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapagpalang Ama, ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Gabayan mo po ang iyong bayan sa daan ng kabanalan upang sa aming pagsunod sa iyo, kami rin ay makiisa kay Jesukristong anak mo na buong pusong nag-alay ng sarili upang maging pagkaing nagbibigay buhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gumitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami ay tubusin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang nakaririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan.
Siluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalat ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesu, anes vitae donum Patris. Jesu, fons vitae aquae. Cibus et totus noster. Cibus et totus noster initsinere Adomus Dei. Mula sa lupa, sumibol kang masigla, matapos kang irakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay ng buhay, pagkain ng dukha. Jesu, anis vitae donum Patris. Jesu, fons vitae aquae. Cibus et totus noster
initinere, initinere, Agnus Dei. Jesus, food divine, be our strength each day. So we don't sorrow as we witness to your love and care. To those in greater need, both near and far away, may we lead them back to you. All those who gone astray. Jesus, honestly they don't atis. Jesus, cons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, initinere, initinere, Agnus Dei. Pagkain ng buhay, handog ng Ama. Bukal ka ng buhay, batis ng biyaya. Maging pagkain sa amin at inumin ng tanan sa paglalakbay namin sa tahanan ng Ama. Jesu, anes vitae don patris. Jesu, cons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, initinere, initinere, Agnus Announcement. Kasalukuyan po tayong nagdiriwang ng mga misa nobenaryo sa karangalan ng Nuestro Señora de la Buena Hora tuwing alas 12:15 ng tanghali sa darating na ika-15 ng Agosto sa ganap na alas 5 ng hapon ay gaganapin ang maringal na misa sa pagdiriwang na dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria at sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ito po'y susundan ng prosesyon. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na nagbibigay ng mga kaloob, donasyon at tulong dito sa Dambana at Tahanan ni Jesus Nazareno. Patuloy po ang aming panawagan
para sa inyong mga kaloob, pagbibigay ng ayuda at mga donasyon na ating ginagamit upang ibahagi sa ating mga kapatid na masigit na nangangailangan. Lagi po naming sinasabi na ang pagdidibusyon natin hindi dapat natatapos sa simbahan. Dapat tumatagos ito sa ating pagmamalasakit sa kapwa at pakikipagkapwa-tao. Mga kapatid kay Kristo, lagi po nating tatandaan na si Jesus mismo ang naghayag sa kaniyang sarili bilang tunay na tinapay ng buhay. Kaya bilang tugon sa kaniyang paghahayag na ito, nararapat tayo ay makinig, manalig, at magsumigasig na tanggapin ang kaniyang tunay na katawan upang tayo mismo maging inspirasyon at maging karapat-dapat sa buhay na ipinangako niya sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagbabasbas, mahal na poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mong aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong hinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.